الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. باب في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. باب fi bayan ay fi bayan bab sa paglilinaw annal amra na ang utos yadullu ay magsasaad siya na utos ala ijza'il ma'mur bihi na maitupad ang ma'mur bihi. Ala ijza, itong ijza na sapat doon sa ipinagutos. Anong ibig sabihin niya? Yan kumbaga kung gagawin niya yung utos doon sa hangganan na pinagutos, doon sa limitasyon na hindi po minyansin. Itong bab na ito ay nagsasaad na yung utos ay gampanan yung limitasyon ng utos. Tapos nakuha na niya yung utos. Kahit yung sa pinaka-minimum na utos sa baba. Basta nagawa niya yung utos. Sabi sa'yo, maglaba ka. Ariyo, kahit hindi niya inayos ang paglalaban, nakuha niya ng yung paglalaba. Katulad ng sambayang halimbawa, na kahit hindi mo inayos yung sambayang, pero ginawa mo doon na ayon sa utos upama, naasar ka, hindi mo, kumbaga na, tawag dito, ginawa mo yung naayon sa utos na kahit minimum lang. Lagi di barat nakapag-abdas na ang utos sa pag-abdas na hugasan ang kamay, ang mukha, ang kamay, ang ulo, ang paa, na kahit hindi ka na pamaupan, hindi ka na magsikot ng tubig, ano pa yung mga sunat-sunat, nagitima na ijza, sapat. Yung utos ay sasakto, kumbaga na nagsasaad siya ng utos, ala ijza, isang pagkasapat, al-ma'muri bihi ng ipinagutos. Pamanasa ko sa inisulit. Kung tutuusin na itong bab na ito na nagsasaad din ito sa tinatawag na tawag dito yung paggawa ng mga bid'ah o paman. So ano kaya ang mangyayari po? Kasi pag halimbawa yung amal ay nasobrahan kung sa mga salafin ay bid'ah. Silang tanong na bid'ah pero magkakaiba yung hukom. Merong bid'ah na sunnat, merong bid'ah na wajib, merong bid'ah na haram. Sige na, basta sumubra na. Patulad ng pagsalawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na Allahumma salli ala sayyidina, yung bagnet sa isasama mo yung sayyidina na bid'ah. Pero sige na bid'ah. Hindi daw ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hindi lang yun, kasi marami pa kinahalo doon sa salawat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi walang numating. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. So dapat Allahumma salli at saka yung wa sallim. Ano kaya? Hahaluan pa ng tawag dito ng Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So yun yung tinatawag na siyada, yung hihigit doon sa tinatawag. Pero dito naman, ang gusto niyang talakayin ay yung utos daw. Sapat na yun, na magsaad doon sa ma'mur bihi doon sa iniutos. Ibig sabihin, pag once ginawa ko yung inutos niya, kasi ligtas ka na sa, kumbaga na, ligtas ka na doon sa udatul taklif. Pag ginawa ko yung utos na ikaw ay, kumbaga na ikaw ay ligtas na sa tinatawag na uhda at taklif. Bari ka na, kumbaga na ligtas ka na, absuelto ka na doon sa udatul taklif. So saan kita maglaba, kahit hindi mo sinabon ng maayos, nakalaba ka. Hindi po pwede. Halimbawa nagsabayan ka, tapos nagrukok ka, tapos nagrukok ka na umabot lang yung kamay mo dito, hindi mo na in-straight yung likod ko. Lagi ito nasakto, nagawa ko. Hindi ibig sabihin na may galubok ka sa bid'ah. O di kaya hindi ibig sabihin na nakapag-solim ka. Kasi hanggang doon yung utos tayo kasi, ang ginagawa natin ay kung paano natin magampanan yung utos. Paano magampanan yung utos.
So once sa ginawa mo, yung utos, sakto, ijza. No. Walam annahu idha amara Allah tabaraka wa ta'ala bifi'li, alamin mo annahu al-hala wa siya. No, idha amara Allah, kapag ipinag-utos ng Allah ta'ala bifi'li ang isang gawa. Pag ipinag-utos ng Allah ang isang gawin, lam yakhlu al-ma'muru, no, na hindi mabakante. Al-ma'muru, ang inutusan, al-ma'mur yan, yasyaksul ma'mur. Imma an yaf'ala al-ma'mura bihi, no, maaring gawin niya na ma'mur, al-ma'mura bihi, yung ipinag-utos, ma'mura bihi, ma'mul sa niya. No, maaring gawin niya yan na ma'mur, al-ma'mura bihi, yung ipinag-utos, alal wajhil ladhi, no, sa paraan alladhi na tanawalahu, na maaabot siya na wajhi al-amru nung utos. Kumbaga na maaring, kasi ganito yan yung kalagayan ng tao, gagampanan niya, kumbaga na gagawin niya yung paraan na inutos. Kung paano inutos, na yun lang ang gagawin. Aw yazida, o di kaya susobrahan niya na ma'mur alamat na walahul amru, ang bagay na tanawalahu, na inabot siya na bagay al-amru, yung utos. Kumbaga na susobrahan niya, katulad yung salawat. Sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu sallu, mga mu'min na sallu, magsalawat kayo, wasallimu, at magtaslim kayo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na maaaring sobrahan niya yun. Anong kaulan ng sobra? Ayun yung tinatawag na, kumbaga na dinagdagan niyo pa. Napapakag yung mga sala, pinatilan ng bid'a. Bakit? Kasi gumagawa ng hindi pinaputos na agad. Hindi daw pinaputos na agad. Na yung pala na gusto lang putusan. No. O di kaya, yung tao na inutusan, nagagawin niya yung gawain na yun, unang-una nagagawin niya, sakto lang. Hindi man alal wajhil ladhi tanawalahul amr. No, yung sakto lang doon sa pinaputos, yun ang gagawin niya. Sabi niya maglaban, naglabas siya. No. Tapos syempre, kasama na yung mga pamamaraan ng paglalaba, hariw. Kung sosobrahan niya pa, pagkatapos niya maglabo pa, ano yun, linansya niya pa, naging isobra. Nantunay ko kung anong lansya. Diyan na, kasi pagbuhat sa inutusan ka maglaba, kasama na doon yung pagbanlaw, yung pagsasabon, kasama na yung, kasama na yung pagpapatuyo, no, at saka pagtutupi. Yan dito na practice. Katulad ng samba ng Abdas o Pama, yan, tinuro na sa atin yung pamamaraan. Kaya lang, ano kaya? Kasama kaya yung pagpaplantsaw? No. So yun yung tinatawag na ziyada. Kaya nga, aw yazida, o di kaya sobrahan niya na al-ma'mur, alamat tanawalahul amru, sa baang bagay na tanawalahu, inabot siya na ma-al-amru ng utos. Kung manasyubra niya po, pamakasalambi ka ng tidak, ariw, kahit di ginawa ng nabi, agitis mo ginagawa. Bid'a kasi hindi ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naiwala pa tayo sa sagot. Bain fa'awiyam kusa, o di kaya babawasan niya. Ariw, babawasan niya. Ayun yung sinasabi natin na babawasan niya na basta lang, basta-basta. Pumana di magamal sa kang basta-basta. Naglaba nga siya. Pero hindi naman niya inayos-ayos. Tapos na, totoo na yun. Langon totoo na kaya lang yung pagsasagawa niya na hindi okay. Binawas-bawasan niya ng konti pa. Ariyo, katulad halimbawa ng pagsalawat ko pa na Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nagito ng utos asallu wa sallimu. Kailangan merong Allahumma sallim. Nagito, Allahumma salli ala Muhammad. Yung pasalmat, ito na ikiso. Anong magiging hatol ng mga bagay niyo? Ariyo, tunay, mga hatol ng mga bagay niyo. So yun yung mga alam yun. So, ibig sabihin, ikaw na inutusan. Kapag ikaw inutusan, meron kang tatlong style. Meron kang tatlong style ng paggawa. Una, kukumpleto yun na ayon sa utos. Sinabi sa'yo maglaba-laba lang. Wala nang plancha-plancha. Pangalawa, sinobrahan. Ariyo, sinobrahan. Pamanawin plancha o ba? Pangatlo, binawasan mo ba ba?
Basta lang natapos mo ko. Matuwid man na nabawasan. Bain ala alal wajhil ladhi tanawalahu al-amru ajza'ahu dhalika. No, na kung gawin niya, bain na kung gawin niya na al-ma'mud alal wajhi sa paraan, no, sa paraan alladina tanawalahu maabot siya na paraan na wajah al-amru na utos na ajza'ahu sasapat siya na fi'luhu mali ajza'ahu sasapat sa kanya na al-ma'mur yung inutusan dalika iyon ay fi'luhu dalika ay fi'luhu yung gawa sapat ajza'ahu bimujarradil amri sapat na yun, sakto na yun, ibig sabihin na absuelto na siya, hindi man na ajza. Ito pa man kumbaga nalabas na siya, doon sa uhdatul taklif, o kaya doon sa dimma, labas na siya, absuelto na siya doon sa tinatawag na kahilingan, tapos na siya doon sa kahilingan. Tapos, ajza'ahu bimujarradil amr, doon lang sa basta utos, doon lang sa mismo utos, doon sa mismo utos na tapos na, pinagawa ko na naglabangan. Ariyo, sapat na yun siya. Yani, tinakbiran niya dito ay min ghairi hiyajin ila dalilin akhar. Na hindi na kailangan ng ibang pang dalil na magsasabi na okay na yung ginawa. Ariyo, wala na, hindi na kailangan pa ng dalil lumabang kasi ginampanan mo yung gawa. So kapag ginawa mo yung gawa ayon sa proseso niya, yun yung tinatawag na wajib proseso. Na kahit wala na sa yung pagsasabi na okay na yan, sakto na yan, sapat na yan, maganda na yan, kahit wala na magsasabi ng gano'n, na ginawa ko na yun. So, once na titingnan nung naputo sa iyo yung pinapagawa, at least na ginawa mo yung paraan. Ginawa ko na yung paraan. So, no comment. Kaya lang, doon na naman magkakaiba-iba sa pagbibigay pa man ang dating pala. Dipindi dito. Doon sa, kumbaga na doon sa papuyan yung ginawa. Hindi ibig sabihin na para maging sakto na yung gawa mo, o pa man na masasapat na yung gawain mo na meron ka pang hinihintay na tao na magsasabing okay na yan, tapos na yan. Sakto na yan, maganda na yan. Hindi ka na maghihintay. Kasi doon pa lang sa utos, nung gawin mo yung sakto na pamamaraan na ayon sa utos, na yung utos na yun, nasipat. Ibig sabihin na, absuelto ka na, basta importante na gawa. Urap, magsaing ka ng kanin. Ito, nagsaing ka ng kanin. At yung pamabaka, dinagdagan mo pa makabangan mo yun yung sitwasyon. Halimbawa lang po. So doon na meron pa minsan na yung mga ganun-ganun na bagay yung mga merong dalawang kahulugan yun pwedeng matutuwa yung gumawa, pwedeng hindi matuwa yung pwedeng matuwa yung nagtutos, pwedeng hindi matuwa yung nagtutos. Kasi bangan yun. Pinagluto ka ng kanin. Tinda ka sa bugas. Magluto ka ng kanin. Na ikaw magbuna pa, bibid'ah ka pa, magbid'ahasan. Uli na siya ito na bid'at malalakaw pa. Putong kayo, naman hindi nga. Bahay niya ako kayo na isugo. So mga ulama na hindi nila basta-basta daragdagan yung amal maliban sa merong kanina. Katulad ng pag-aandas. Ang Imam Nawawi rahmatullah na sinabi niya na yung haplusin yung laigan. Sa uban na makikita mo yung mga tapik. Ganun nila tapos na upasan. Di ba ginaganito nila yung laig nila? Nag-iyo may paghaplos dito sa laig. Sabi ni Imam Nawawi yung bid'ah sa iyo. Bid'ah madmumati Imam Nawawi. Bid'ah. Bid'ah mo. Bakit? Yung mga ulama, paano nila dadagdagan yung amal na sasabihin nila, okay? Paano na? Sila na naiintindihan nila yung syariat. As ka na ba masundan? Katulad pag ikaw ay inuutosan. Merong inuutosan. Merong inuutosan na kapag siya ay inuutosan, na kahit dagdagan niya yung inuutosan niya na okay. Bakit? Kasi alam niya, kilala niya yung nag-utos. Mas type pa niya yung barat na sinutusan niya. Urak, tinda ka sa pugas, at kiuning yan. Alam niya.
Hindi yung ikaw na inutusan ng bago-bago ka lang, na huwag ka nang gagawa ng sobra. Kaya merong mga amal talaga. Na yung mga ulaman, ayaw nila dagdagan. Ayaw nila dagdagan. Katulad yung sa hadisa, na yung sa dua sa kunot. Pwede na niya kataling mga dua kunot riwayat na Allah wahdina fiman haday jamaah. Ewan ko lang. Na yung mga ulama na ginawa nilang Allah wahdina. Na dito dagdag. Dagdag o bawas yun. Dagdag ang tawag doon. Ay, nagpagod na sa bida. Kasi kung dagdagan mo yung agama, na may kagalubog ka sa bida, na kung bawasan mo yung agama, na nakazalim ka, katibang pinuman. Ibig sabihin yung zalim. Mas masahol man yung nagbawas kaysa yung nagdagdag. Mas masahol man yung nagbawas kaysa yung nagdagdag. Ariyo. Ha? Yun ang ano doon. No? So kapag ginawa mo, ayon lang doon sa utos na, hindi ka masisisi, titignan mo, hindi ka mag-blame nung nagputos sa'yo, ginawa mo. Ariyo, ginawa mo. Nagsahin ka. Tapos, walang tuning. Ariya, hindi na walang basta ginawa mo ayon doon sa utos. Yung tinatawag na alalwatsin na di tanawalahul amr. Kumbaga nandoon sa paraan, proseso na tinamaan o kaya abot ng utos hanggang sa pag nagawa mo yun, natin blame ka. Hindi ka mag-blame. Kumbaga na nagsampayan ka, na kompleto yung rupon, kompleto yung shot, pati yung mga sunat, ginawa mo, na naayon yung sapuan, pagkatapos na ginawa mo pa ng ikhlas, ka pa man ang blame mo kawal, sisisihin ka naman, kasi nagawa mo na yun. Gitiman na nila ito. Wakala ba ng Mu'tazila, sabi ng ilan sa Mu'tazila, sabi ng mga ay kinakira ng lugawi. Tatandaan ninyo ngayon ka, ang pinag-aaralan natin ay yung salitang utos. Yung salitang utos. Hanggang saan ang kayang abutin ng salitang utos. Kung pa man sakot pa ba ng utos yung isinobra doon sa ipinag-utos? Kaya hindi sakot ng utos. With convenience. Sabi ng mga Mu'tazila, ilan ng mga Mu'tazila, al-amru, yung utos mismo na la yadullu ala al-ijza. Hindi magsasaad siya na al-amru ala al-ijza. Sakto, sapat. Ala al-ijza ay ala ijza'il ma'mur bihi. Hindi yun ang magsasabi. Lagi ito pa man, yung mga amal tanong na di ka maginawa sakto. Ano po daliliran ng pama? Kumbaga na kung sa isip-isip lang, na yung amal na sinasabi mo na akala mo na sakto na, nasisamot na sila na ginawa mo na yung dapat gawin. Bagamat hindi pa, kailangan meron pang dalil. Na manggagaling pa na ibang dalil o pa man na magsasabi na okay na yan, sakto na yan, sapat na. Lagi ito kapag magamal na noon, huwag tayong hayahay sa mga amal natin na tinanggap na ng ama. Kahit tinampanan ng lahat na karupon, lahat na masyarakat. Kahit tinampanan ng lahat, huwag kang hayahay na tinanggap na ng ama. Nabaibig sabihin na madadako tayo dito sa mga Mu'tazila. Ariyo. Kasi yun, yung huwag kang hayahay na meron ibang mga utos. Huwag kang pakampante na tinanggap na ng Allah yung ama. Ariyo. So sa kanila, na basta utos, ariyo, na hindi magiging sapat yung paggawa mo doon sa inuutos kahit pa doon sa parahan niya, maliban sa kailangan merong ibang mag-pray at nagpapero. Bal, yahtajul ijza'u ila dalilin akar. Bagamat nangangailangan yung pagiging sakto ay ijza'ul ma'mur bihi ila dalilin akar sa iba pang palatandaan. Halimbawa may magsasabi, okay na yan. Ariyo. Nawahada at ito ay paulo baktil Mu'tazila na khabaun mali. Pagrad niya. Ito yung tinatawag na makamrad ba? Pamawa na ehtiran. Ito yung makamrad. Ibig sabihin ng rad ay yung dalil o kaya yung pananaw ng ibang tao ay nabaging ganyan, ito rad. Pero kung halimbawa meron akong pananaw tapos sinabi ko yung basehan ko na kinwestiyon mo, naging yung man ay rad. Sabi mo,
ganito, 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 ganito. Pagkabi yung gagawin ko, lalagyan namin ng semento. Sabi ng kabila, paano pag ganito hindi man na-etira? Makikita ninyo sa mga libro na hindi etira. Kung man ito na-etira, paano sabihin na etira? No, kumbaga na parang supalpal, pero hindi supalpal. Ang dating niya. Parang supalpal ang dating, pero hindi supalpal. Ibig sabihin na etira. Kumbaga na pinasingitan ko siya. Paano pag ganito? Rio. Etira nyo ba? Etira nyo ba? Ito na rad ito. Sabi ni Musa ni Rahmatullah, hada ka pa, mali yan. Kayong mga Mu'tazila, mali yan. At ginawa mo na, bakit pa kailangan pa ng tawag dito, bakit pa kailangan pa ng ibang pang salita para magsasabi na sakto na yung apal? Ginawa mo naman. Ginawa mo naman yung ipinagutos sa'yo. Bakit sabi mo sakto na? Ala ko pa, mali yan, sabi ni Musa ni Rahmatullah. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na al-ma'muro, padagpaala katotohanan ginawa na niya na al-ma'mura fihi yung ipinagutos alal wajhi alladhi tanawalahu amro, sa proseso, sa paraan na tanawalahu, na naabot siya na wajhi al-amru ng utos. Ginawa niya lahat eh. So hindi mo siya ma-blame. Kung magagano na rin, hindi mo siya ma-blame kasi ginawa niya eh. Ginawa niya eh. Ito may record pa ka. Ibarat mo ba ka? Ganito ang pagkakasabi mo. Ganito. Tapos pagin siya i-blame. فوجب أن يعود إلى ما كان قبل الأمر. Nawajib an yauda, na bumalik siya na al-ma'mur, siya na inutusan. Mas mabuti lagay nyo natin, huwag na doon sa baba. Siya na al-shakhsul ma'mur, babalik siya na wajib. Dapat lang, kumbaga dito na pawajaba, na dapat lang an yauda, na babalik siya na al-ma'mur, yung inutusan, ila tungo sa bagay kana na ang lagay niya na al-ma'mur, o kaya ang lagay niya na bagay ng qablal amri, bago yung utos. Ano yung bago yung utos? Anong meron bago yung utos? Nung hindi pa ako inutusan, may pananagutan ako, wala. Aging gimana ang dating tanwa, bara'atul dhimma. Ayun yung tinatawag na bara'atul dhimma. Ano yung ibig sabihin ng bara'atul dhimma? Ibig sabihin na absuelto ka sa lahat ng mga utos ng agama. Ang hindi pa kasalyan. Katulad ng bata nung hindi pa siya makalam, nung hindi pa siya balik, tas kanina para atutin. Kung sakali man na makapatay siya, na-disconnect yung isa sa kagito. Nagiganito, kung sakali man magnakaw siya, hindi siya maputulan na na kahit siya magtitinda, ariyo, na yung kanyang pagtitinda, magmuna hindi mambusahog, makagiti, kaya nabas kanya ng kalma. Maliban lang sa dahil sa kabutihan ng Allah, kabaitan ng Allah sa kanyang mga nilalang. Na kung yung isang bata ay gumawa ng mga amal na kaaya-aya, matutuwa. Kumbaga sa atin na yung magulang upama na pag nakita niya yung anak na maliit upama na gumagawa ng kaaya-aya, matutuwa yung pero kapag yung anak na maliit na gumawa ng hindi kaaya-aya, hindi makasubar-subar. Hindi makasubar-subar. Anong gagawin mo kung may wala siyang alam? Ariyo. So, dapat sabi niya na hindi mo na kukwestiyonin yung ginawa. Hindi mo siya i-blame. Bakit ganito? Bakit ganito? Hindi na. Ginawa niya. Ariyo, ginawa niya. Ariyo. Ginawa na niya. Basta ang importante, na nasaktuhan niya yung paggawa. Nasaktuhan niya yung paggawa. O mana, ayon doon sa pagkakautos na ginawa niya yung ipinagutos. Yun ang ginawa. Lagi nung kapag sumama, ipinagutos sa Al-Quran na hugasan ang mukha, ang kamay, ang haplusin ng buhok, ang ulo, tapos hugasan ng dalawang paa. Kahit hindi siya nagmumuk, ayun ang utos. Yun ang utos. Dahil sa sakto na yun, bakit mo siya problema yung inutos lang naman, ayun ang kanyang gagawin. Ako nito. So dahil ang doon, sabi ni Musa, dapat na bumalik na siya sa dati. Anong dati? Dati walang inutos sa kanya. Maging hayahay siya. Kasi tapos na. Hindi pwedeng sabihin mo na
wait lang. Maghintay ka nang magsasabi na okay na yan, sapat na yan. Hindi. Ayun yung tinatawag katulad ng mga Mu'tazilah. Ha? Maslon pa amma idha zada na kung sobrahan niya. Tayo pa mga teso, mas alaw pa malitan dito. Tinatalakay natin kung magiging bid'ah ba o hindi. Hindi niya lang ito tinukoy. No. Pero yung mga ulama natin, no, sa puro, ayun, natatawag na ano nila yung bid'ah, yung sobra yun. Yun yung mga sobrang ginagawa sa agama. Ayun ang sabi ni Imam Shafi'i na ang tinatawag na bid'a na mayo khaliqus syar'a, yung bagay na tataliwas siya sa agama o nakahilap siguro, nagdidibdib yun sa bid'a. O pa ba kayong gagawin mo nakahilap sa agama, nagbid'a o yun yung tinatawag na bid'a madmuma o kaya bid'a sayyi'ah, bid'a dalala. Yun yung tinatawag na bid'a dalala. Pero kung hindi naman o pa manasupak, halimbawa na tawag dito. Halimbawa na inutusan ka ng kanin, magluto ng kanin o ba, nakiuning ka. Na ano yun, yung pagkuning ba yun o ba, yung tawag dito, lulutuin mo yung kanin na kuning o kaya gagawin mong biryani o ba yung kanin o ba. Na inuto ba, hindi ba, kumbaga na magkaayon yung kanin lang na at saka yung gagawin mo yung tuning o kaya biryani. Magkaayon. Ayaw parang tanaw ba di hindi tugma? Ariyo, dinagdagan mo yung trabaho na hindi tugma. Halimbawa, anong halimbawa niya? Kung naibalat yan o ba, pinagsahin ka ng kanin, anong ginawa mo doon sa kanin? Ha? Anong ginawa mo sa kanin o ba? Halimbawa na ang ginawa mo sa kanin o ba, na ginawa mo ba mga ruskal? Ariyo, ginawa mo mga ruskal. Na yung kanin, hindi nung malis siya doon sa pagiging kanin na yun, ang khilaf sa sharia. Kaya tinda ka sa bugas na bakit maninitinda biyo mo. Lugaw ba, maliugaw ba, kaya patay kayo na. Ariyo, pero kung biniryan mo pa na, ariya, yun na yun. Kasi yun yung tinatawag na hindi taliwas. Kasi, sang-ayon. Kung sang-ayon yun, sabi ni Imam Shafi'i, no, ang bid'ah hasana o kaya bid'ah mahmuda na yun tinatawag na mayuwafiqu asyara, yung bagay na tugmat sa syara. Anong syara doon? Yung pinag-utos. Ano yun? Yung pinag-utos sa baba. Ayun, yung kasumpa, katulad itong andalimakan ng mamatigiran na tira nila discuss. Itong pag may namatay yung mama na pagpapakain naman. Ano yung pagpapakain naman? Itong ganito ba? Ano yun? May connection pa. Ano na mga connection? No. Hindi mo masasabing walang connection. Kasi once na may namatayan na may ta'ziyah. Meron? Ta'ziyah. Ang tunay ta'ziyah, yung subtibaw at ikirat sombrano, yung magtitibaw, yung bibisita doon sa namatayan. Na bakit? Doon sa pagbibisita, meron bang kainan o wala? Meron wala? Kung baga walang namataya, bibisita, may kainan wala. Natugma yun, hindi yung khilaf. Kung khilaf, hindi bid'ah sayyi'ah. Yun, gito yung dapat nasagutan doon. Yun ang dapat intindihin doon. Kaya lang na pag hindi ginawa na, kasi yun ang nagiging ano nila Yun ang nagiging paninindigan. Nakibidatan sa usul. Kaya hindi tayo o pa man magkaisa ang bidatan sa usul. Sigiran nanti sa atin na yung bid'ah na dalawa. Nasigiran mo ang bid'ah dalawa. Bid'atul fid din at bid'atul fil alam. Kung bid'atul fil alam na jaiz sa kanila, bid'atan sa usul. Hindi magkatugma. Nagibang po mga Hanafi ang mga Shafi'i na minsan nagkakaroon ng magkaiba ng usul. Magkaiba yung usul. So dahil sa pagkakaiba ng usul, kuwasa na dahil sa pagkakaiba ng usul, hindi magkaisa na yung mga salapi na pag-intindi nila sa bid'ah, kasi ganun ang usul nila. No, sige rin, al-aslu bil ibadah, al-hazal. Ang asal, ang origin ng mga amal na haram. Yani haram na gawin mo yung amal na walang dumating na mutos. Bakit mo gagawin? Sige rin, hindi ko baka. Iti asal siya ko mga ibadah.
Hindi katulad ng lahat ng bagay, al-aslu fil asyan, al-ibaham, lagi doon sa. Pero pagdating doon sa al-aslu fil ibadat, al-hazan. Hazan. Na ngayon, ang pupwestiyonin natin dyan na, asaan ang dalil nila dyan sa ginawa nila. Igisirap ka na totoo nga na meron tayong dalil ijmali at saka dalil tafsili. Yung tinatawag na dalil ijmali na itong katulad ng mga hukum-hukum sa usul pa. Na ayan dalil tafsili pa man, ayan mga lumitaw galing sa Quran, galing sa hadis. Saan na kinuha? Kasi na wala tayong kaida na ganyan. Wala tayong usul o kaya kaida na al-aslu fil ibadah na al-hazr. Kaya manong minsan si Ustad ninyo sa Italy na tinanong niya ako tungkol dyan. Sabi ko na yan ay nanggaling yan sa madhab ng Hanbali. Kawaid kaida nila. At gano'n na rin, gano'n na rin na parang ginawang usul ng mga salaf. Kaida nila yan, al-aslu fil ibadah, al-hazr. Ang origin sa ibadah na haram, yan iharam gawin. Kailangan natin nadalil. Kasi gagawa ka ng kaida, napaka-puno. Napaka-puno. Katulad yung al-yakin, la yuzalu bisyak. Yung yakin, yung sigurado, hindi yun mawawala ng dahil lang sa pagdadalawang isip. Yung sigurado na hindi yun, may itsapwera ng dahil lang sa pagdating ng pagdadalawang isip. Lutukin, katulad ng hadis. Na kapag sabi ng Rasulullah, naramdaman ng isa sa inyo, na parang lumabas ang hangin, na ipagpatuloy niya yung kanyang sambayan, hanggang sa hindi niya maamoy yung amoy ng tawag dito, hangin, yung utot, mama, o di kaya na hindi niya maramdaman o kaya hindi siya makarinig ng pamanalagi dito, mama. Yun yung pa. So, ibig sabihin na yun pala na parang shock lang yun kasi minsan nagdadalawang isip na kung mayroong lumabas o hindi. Lalo-lalo na pag yung hangin na yun, dumikit na doon sa may putas ng puwerta ng puwit mo, mama. Ariyo, ginawa na yaka tayo kung niya katutra na tayo nung sa darapang. So, tinuruan pa ng Nabi na doon sa pagturo na doon sa gumawa ng kaida ang mga ulama. Aliyakin, layo zalo, siya. Ibal sila na sila pagpunang kuwarin sila ng usul nila, ng kaida nila na al-aslu fil ibadah al-hadr. O kita kayo sila, bidatan. Akat na, bidat. Magkaiba yung kasi masura ko lalagyan ako ng adyo o napasat ko kung nalabas ka nyo bago nalagod ka sa basura wala paslo